Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga ho, si Sandro. Naku, napahiya ho. Grabe. Pahiyang-pahiya ho sa mga Duterte. Kasi naman, alam mo, yung style mo na pa-English na para magmukhang sosyal at para magmukhang matalino, hindi uubra yan sa mga Duterte. Kasi alam mo naman ang mga Duterte, talagang matitikas yan. At magaling na po yan sa politika. Ikaw, Tutoy, bata ka pa. Tutoy, yung pagsisinungaling mo ay madaling mabisto. At saka alam mo, kitang-kita naman sa pagbumuka mo na medyo yung lies mo, ika nga, hindi maipinta. Pag nagsisinungaling ka, yung mukha mo hindi maipinta. Yung pagsisinungaling mo, lumalabas siguro natutunan mo yung sa tatay mo sinungaling. Tsaka dun sa lolo mo pang sinungaling. So sama-sama na kayong puro sinungaling. O, di ba? Kaya nga alam mo, Tutoy, kung ako sa'yo, wag na wag mong anuhin ang mga Duterte kasi wala madali kayong ika nga patumbahin bilang sa pagdating mo sa katotohanan yung patumbahin hindi ho physical yun. Hindi, madali kang patumbahin sa kasinungalingan dahil alam mo yung kasinungalingan mo yan yung propaganda nyo mula noon pa na hanggang ngayon kitang-kita mo naman na nananaig pa rin ang kasinungalingan sa pamilya ninyo. Kaya hindi pwede yung ganyang mo mga birada na tulad na sinasabi mo kasi may parinig ka pa dun sa project dyan sa DPWH ng mga Duterte, hinamong katuloy. Ano ngayon? Paano ka? Gago! Hinamong ka. Diba? Bakit di ka ngayon maglabas ng ebidensya? Sabi nga niya, ako, hindi mo ba alam na bulag ka? Kasi ako nagpakita ng ebidensya. DPWH na mismo nagsabi na tapos ang proyekto, maayos ang proyekto. Yung sa distrito mo. Pahiya ka dyan, Brad. Tutoy, payang-paya ka dyan. Huwag mo nang anuhin yan, dalihin yan dahil alam mo, ang mga Duterte, maingat yan pagdating sa mga ganyang issue, lalo na nung naging presidente ang kanilang tatay. Ay, naku po, alam mo naman si Pangulong Duterte, ayaw niya ng Di ba, napakarami na hong pinukol na issue itong si Trillanes. Naalala mo? Yung talonang na si Trillanes? Yung olat lagi na si Trillanes, hindi lang sa eleksyon, pati sa mga kaso, olat lagi. Hindi, alam mo yung si Trillanes, di ba? Lahat na naakusasyon, sinasabing yung mga kesyo parang Davao Syndicate or something, ganyan-ganyan. Alam mo, kung hindi naman kayo kasigunggong din, ang mga Duterte, napakaano ho niyan. Pagdating po sa mga issue, hindi mo yan mabibigyan ng kahit na anong issue kasi nag-iingat po sila. Kasi alam nila na maraming kalaban ang kanilang tatay, lalo na nung naging Pangulo. So talagang lahat ay gagawin nilang tama. Lahat ay malinis. Kasi alam nilang bebuelta ito someday kung gagawa sila ng masama. Yan ang problema sa inyo. Dahil nga tatanga-tanga kayo, akusa lang kayo ng akusa nang wala naman kayong ebidensya, ayan tuloy nangyayari sa inyo. Diba? Pakinggan nga natin to, panoorin nga natin itong news na kung saan napahiyaho itong si Sandro. Binanatan ng magkapatid na Duterte si House Majority Leader Sandro Marcos. Kasunod yan ng pagpapalit ng liderato sa Kamara. Ania sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Hindi raw matiis ni Davao City Representative Paulo Duterte ang baho ng korupsyon sa Kamara kaya hindi siya dumadalo sa mga sesyon. Nako po. Yan ang sagot niya. Hindi, tama kasi sinabihan siya na hindi daw siya dumadalo. Ako rin naman, di rin ako dadalo dyan Puno ng demonyo dyan Puno ng sinungaling. Puno ng mga magnanakaw. Ba't mo naman dadaluhan yung kanimal na yan? Di madadamay ka pa dyan. Tama, mali? Banat ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos tungkol sa kanyang mga pag-absent. Matatandaang bumuelta si Sandro kay Pulong matapos niyang akusahan si Sandro na siya ang pumili kay bagong House Speaker Bogie D at sabihing palabas at cover up lang ang pagpapalit ng liderato sa Kamara. Paka-style niya yun nung anak siya ng Pangulo, pero I can... Hindi ka nakakatawa. Ang sarap mong anuhin. Style nung kanyang Pangulo. Alam mo, nung panahon ni Pangulong Duterte, ni aninag ni Pulong hindi mo makikita
Sa lahat ng gulo sa Kamara noon, ni Aninag ni Pulong, di mo makikita. Pero alam mo ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, pag si Pulong nagpunta sa Kamara, talagang parang presidente dating, pero hindi mo yan maaninag na dadalaw sa speaker, dadalaw sa ganito, manghihingi ng ganito. Hindi, ikaw, ang ingay mo, Tutoy. Ang ingay mo. For you that we are consultative with all the party leaders. I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Sagot naman ni Representative Duterte, walang ghost project sa kanyang distrito. Mas mabuti raw tumulong na lang si Sandro na ipaliwanag kung saan napunta ang 6 trilyon pisong pondo na kinurakot umano ng kanyang tsuhin na si dating House Speaker Martin Romualdez. Yan, diretsyuhan na mga kababayan. Kinurakot. Naku po. Mga kurap pala kayo eh. Diretsyuhan na yan ha. Diretsyuhan na yan. Sabi niya, perhaps the gentleman time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered and cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by Congressman Zaldico, so that this may be returned to the National Treasury where they rightfully belong. Asa ka pa, Congressman Pulong. Hindi, asa ka pa. Yun yung ill-gotten wealth ng pamilya nila, di na binalik eh. Asa ka pa. Hindi, totoo. Di ba? Ang daming pang kaso niyan. Yun yung nakatulan nga silang guilty, ayaw nga ibalik eh. Tama mali. So yung pa kayang sa uncle niya, hindi, alam mo, ganito lang kasimple yan eh, di ba? Sabi nga nila ni Bato, anong ibig sabihin yung resignation? Di ba? Yung resignation ay sign of guilt. Sabi, ika nga. Sign of guilt at hindi lamang po sign of guilt yan. Talaga nga namang may ibig sabihin talaga niyan, di ba? Ibig sabihin talagang hindi ko alam kung sign of guilt lang o baka naman para lang matigilan na. Di ba? Matigilan na yung kasi ngayon, iba na direksyon eh. Iba na direksyon. Ang talagang tinatadtad na ngayon yung mga DPWH official, di ba? Para bagang ang dating, tama na ha, nag-resign na, okay na tayo ha. Parang ganun eh. So sa akin, it's not just a sign of guilt, but maybe sign na para tumigil na, wag nang ituloy ang ganito kasi anyway, eto na, wala naman ako bilang speaker. Kaya lang, hindi ganun ang gusto ng taong bayan. It's not just the speakership. It's the president. Kaya dapat talaga manawagan tayo ng Marcos resign. Kaya yung mga alam mo ha, gusto ko lang sabihin ito kasi meron ako nabasa at napanood na sabi ba naman doon, yung sa Luneta daw is not for sabi ng mga komunistang NPA, teroristang NPA, sabi nila, hindi daw para sa Marcos resign. Alam mo, for the first time in the history of our country for so long, decades na laging nananawagan ng resign ang itong president resign, kung sino man yung presidente, si Gloria, si Duterte, si Erap, si Ramos, even Cory, naalala ko na itong mga lintik na mga teroristang NPA na nagpapanggap yan na mga congressman, mga representante, lagi yan nagsasabi na resign ang presidente. This is the first time na kumain ng suka ito mga putang inan to. Mantakin mo dati, sinatabi nilang itong si Marcos ay diktador, itong si Marcos ay magnanakaw, sinungaling. Ngayon, for the first time, sabi nila, hindi magtitipon-tipon para isigaw na anti-Marcos o kaya resign Marcos. For the first time, Kaya alam mo, itong mga komunistang NPA na ito, gago! Talagang bayaran. First time yan eh. First time ka na makakita itong mga lintik na ito na hindi nanawagan ng Marcos resign. Halatang bayad. Gago! Magkano kaya binayad sa kanila, no? Billion-billion kaya. Flood control project kaya binayad sa kanila.
O dahil sa panahon ni Marcos, lumalakas ang mga NPA, di ba? Baka yun ang dahilan kaya gusto nilang wag mapalitan si Marcos kasi palalakasin muna nila yung kanilang mga criminal activities. Di ba? For the first time yan. Kaya nga alam mo pa, daig pa nila yung mga taong kumain ng suka. Alam mo yung suka? Yung isinuka na nila, tapos pinulot, nilagay sa plato, pinainit sa microwave, tapos kinutsara. Kadiri ang... Gago! Parang ganyan ang ginawa nila eh. Pinainit lang nila. Di ba? Para press. Yung suka nila, tapos kinain uli nila. Kadiri talaga. Gago! Ni Congressman Zaldico, wala pang bagong pahayag si Sandro. Oy, Saldico, kamusta na? October 16 ha? Meron tayong hearing, huwag mong kakalimutan. Ha? Nakaabang na sa'yo lahat ng taong bayan kasi hinahanap ka ng lahat eh. Hindi, hinahanap talaga siya ng lahat ng tao. Kaya nga sinasabi ko na dito, October 16 may hearing kami. So dapat sumipot siya. Di ba? Dapat sumipot siya. O, malay mo kaya yung sa mga naghahanap sa kanya, sa Congress, di ba? May mga naghahanap na tao dyan. Yung mga naghahanap na mga congressman sa kanya. O, mga senador na naghahanap sa kanya. O, Magalong na naghahanap sa kanya. May hearing kami sa October 16. Diyan sa Legazpi. Malamang pupunta siya. Abangan ninyo, ha? Pero si VP Sara, tila sinigundahan naman ang naging unang pahayag ng kapatid. Ang totoo niyan ay sila lang din yan. Grupo lang din yan ni Martin Romualdez, ni Sandro Marcos, and of course, syempre, papunta na rin yan kay BBM. Sila lang din nag-usap kung ano ang gagawin nila at sila lang din ang nagplano kung anong gagawin nila sa 2026 budget. Sinisisi rin ng busy si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi niya dapat hinahayaan yung mga congressman na basta na lang umalis ng bansa o basta na lang mag-resign to evade. Tingnan mo. Tingnan mo yan ha. May sasagot. Tingnan mo kung sino yung sasagot na yun. Accountability. Buwelta naman dyan ang Malacanang. Dapat alam daw ng bise na hindi sakop ng Pangulo ang pagbiyahe ng mga mamabatas dahil sa separation of power. Alam mo, dito sa paglagay nila kay Claire Castro, ito talaga, it only signify one thing. O proves one thing pala. Alam nyo ko ano? Mahinang nilalang si Marcos. Hindi niya kayang sumagot ng mag-isa. Di ba? Kailangan niya ng isang palengkera na mambash kay BP Sara Duterte. Hindi niya kaya sumagot eh. Kaya kailangan niya to. Di ba? Lagi na lang ganyan yan eh. Pambabastos lang ginagawa kay BP Sara Duterte. Kasi nga ho, yung presidente natin iyakin. Yung presidente natin mahinang nilalang. Yung presidente natin is spoiled brat. Takot sa confrontation. Kaya ngayon, nag-assign na lang siya ng makikipag-away para sa kanya. At ang nakakahiya, babae pa. Gago! Mahinang nilalang talaga eh, di ba? Nagtatago sa saya ni Yusek Claire. Kadiri itong presidente na to. Walang kwenta talaga itong presidente na to. Napakahinang presidente, no? Magtatago sa saya nito ni Yusek Claire. Di ba? Ito ang argument niya. O, tingnan natin yung argumento niya kung valid ba, sabi nila. Sabi niya, dapat alam din niya na kailangan ng whole departure order o may kaso. Para daw mapigilan. Alam mo, Claire Castro, para lang sa kaalaman mo, ang gobyerno na ito, pag ginusto, kayang gawin. Kahit nga illegal, ginagawa eh. Halimbawa, yung kapag papaalis kay PRRD, yung pagdala sa dahig, illegal yun eh. Yun ay malinaw na illegal. Kasi malinaw na kailangan dalhin muna sa local courts. Hindi mo pwedeng isantabi yun na kailangan dalhin sa local courts. Any accused facing criminal charges, kailangan mong bigyan ng due process. Hindi binigyan si PRRD ng due process. Dinala, binitbit, without anything
As in, hindi pinayagan ng abogado, hindi pinayagan ng anak, walang medical, wala lahat. Kaya nga sila kinakasuhan ngayon eh. Di ba? So, ibig sabihin, kung gusto, kayang gawin kahit illegal. Gago! So, ang ibig lamang pong sabihin yan na hindi nila pinipigilan ng pag-alis ni Zaldico o sino man ay dahil hinayaan na lang nila. Hinayaan na lang nila dahil kagustuhan din nilang mawala na yan, hindi na magsalita yan para hindi masumbong ang talagang pinaka-mastermind. Pinaka-mastermind pa. Alam naman natin kung sino yun, di ba? So yan ang dahilan kung bakit wala rin naman daw whole departure mula sa korte. Si VP Sara nga raw mismo ay nakailang biyahe na sa ibang bansa kung saan gumastos na ang gobyerno ng 7.4 million pesos para sa kanyang security at OVP personnel. Anong kinaugnayan niyang statement mo na yan? Ang pinag-uusapan natin dito yung mga congressman. Bakit siya na naman? Talagang obsis ka, no? Obsis na obsis ka kay VP Sara Duterte. Siguro gusto mo rin maging vice president, no? O kaya maging politician. Kasi yung grabe yung obsession mo eh. Malaking bayad ba sa'yo? Malaki ba yung binabayad sa'yo ni Marcos kaya ganyan kaka-obsess kay VP Sara Duterte? Banat ba? Matindi ang akusasyon mo? Hindi, bayad, salary. Di ba? Malaki ba yung salary mo? Talagang pangarap mo talagang i-bash ng i-bash? Alam mo, sabi ko sa'yo, this will be your ending. Alam mo, ito papayuhan lang kita ha. Nakinig ka sa akin na mabuti. Etong si Marcos, destined na bumagsak ito. Dahil alam mong wala siyang magandang ginawa, wala siyang maidudulot. Only time will tell kung ano ang ginawa niya sa bayan natin. Yes, maybe now he is in control, in power. Pero darating ang panahon. Tingnan niyo si Torre. Ano nangyari? 'Di ba? Tingnan niyo si Romualdez. Ano nangyari? Madam, for your information, yan din ang ending ni Marcos. Mas matindi pa ang lalakpag. Di ko tuloy masabi. Ilalagapak niyan pagdating ng panahon. 'Di ba? Pagkatapos ng kanyang presidency, siguradong isang katerbang kaso, isang katerbang kung ano-ano mapupunta dyan sa mama na yan. At masasabi at masusulat yan sa kasaysayan na ikaw ang kanyang attack dog. Gago! Nakakahiya, madam. 'Di ba? Sinira mo yung pagiging abogado mo. Wala nang kukuha sa'yo. Anyway, magbablog ka na lang na magbablog. For sure. Oh. Yan naman din ang pangarap mo eh. Sumikat na vlogger kaya ka nagbablog-vlog dyan eh. Darating ang panahon, tinan mo. Baka maniwala ka sa akin. Darating ang panahon pagsisisihan mo yung decision mo. Muli namang lilipad pa Japan si VP Sara mamayang gabi para sa 2-day rally doon ng mga Pinoy. Nagbabalita. Bakit? Vice President siya ng lahat eh. Hindi lang naman ng mga Pilipino dito ah. Bakit ba? Di ba? Ito basahin natin yung yung statement ni Pulong, yung mismong kumpletong statement niya. Sabi niya dito, if only the gentleman from Ilocos, sir, hindi yung gentleman niya. Tinan mo itsura mo kang tomboy. Biro lang. Gago! Mukha lang naman, di naman tomboy. Pero hindi gentleman yan. Dapat, if only Tutoy from Ilocos were not blind and deaf to the clamor of our people. A clamor drowned by the influence of money and power. He would know that DPWH Region 11 has already clarified the 49.8 billion worth of projects in Davao City. Yan ang una. Una, kinlaro na po yan ng DPWH Region 11. Siyempre, dahil nga spoil brat itong mga Marcos, wala ko silang kaalam-alam. Malay mo, galing sa party na naman. Hindi nila alam yan. Di ba? Alam mo naman, pag bagong gising, laging, siyempre, high na high pa yan sa gabi. I mean,
party, di ba? Naman, mga masaya sila, kaya sila high na high. Wala po akong ibig sabihin ng high na high. Yung masaya ka, pagka kasi masaya ka, euphoria ka di ba? Wow! Party! Yan ang ibig ko sabihin ng high na high. Huwag naman kayong masyado madumi isip nyo. All are properly accounted for. I sincerely hope the same transparency can be shown in his own district. Yun. Di ba meron niya sa probinsya nga nila, ang daming ghost project Ilocos, La Union, lahat sa kanilang lugar, doon sa norte, napakaraming ghost project doon. Sabi dito, walang ghost project dito. Hindi ako naghahanap, pero ang taong bayan hinahanapan kayo ng resibo. Yan ang totoo. Alam mo, ako pag pumunta ako dyan sa Davao, pag ako pumunta dyan, pupuntahan ko talaga lahat ng mga flood control project dyan, tsaka yung mga ginagawang ang ganda kasi ng mga ginagawang highway dyan. Gusto ko nga dalhin yung motor ko dyan. Paano kaya magdala ng motor dyan, I have refrained from regularly attending sessions not out of neglect but because the stench of graft and corruption has become unbearable within these very halls. It is an environment that suffocates the true public service. Perhaps the gentleman's time would be better spent in helping account for the trillions so expertly plundered, cartelized by his uncle, former Speaker Martin Romualdez, and by, ito na naman, ang favorite natin, ang best friend natin, Congressman Zaldico, so that this may be returned to the national treasury. Pwede ba tawagin ko na lang best friend ko doon si Zaldico? Anyway, favorite naman niya ako, kinasuhan niya ako ng 4 Best friend na lang ang tawag ko sa kanya. At kung tunay kang malinis, gentleman, magpa-hair follicle drug test kaya muna kayo ng daddy mo. Huwag yung tago gaya ng BFF mo sa Davao. Gago! Ite-text ko nga ito si Congressman Pulong. Hala mo, may kakilala no? Hindi na niya po kakilala. Acquaintance lang. Hi lang, gano'n. Sino kaya itong BFF niya sa Davao na, ewan ko kung ano ibig sabihin niya na tago yung pag-hair follicle? Hindi, tingnan natin kung sino. Alam mo, simpleng-simple lang Hair follicle, sige nga, ang tapang mo, Tutoy Masyado ka marami sinasabi. Di ba? Tutoy, kung talagang totoong hindi kayo magnanakaw, hair follicle nga, na magkaalaman kung sinungaling kayo o hindi. Ano naman kinaugnayan banat ba yung hair follicle sa pagnanakaw? Kasi remember, ang mga addict, yan yung mga nangangailangan ng pera lagi. Di ba? Lalo na kung ang binabanatan mo, cocaine. Di ba? So ano ibig ko sabihin? Wala po kasi ibig sabihin na addict sila. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang sinasabi lang dito ni Pulong, patunayan nyo nga hindi kayo addict. Kasi ang mga addict mukhang pera Di ba? Nangangailangan lagi ng pera. So, kayo ba ay nangangailangan lagi ng pera? Bakit? Pa-hair follicle nga kayo? Again, once and for all, para matuldo ka na yung issue na kayo ay mga bangengi. Hair follicle na kayo ng tatay mo. Bakit ba takot kayo magpa-hair follicle? Kung ako hamunin ako ng hair follicle Hindi, pag ako hinamon ng hair follicle. Talo lahat ng hahamon sa akin. Bakit? Walang makakuha Hindi, wala ako kasi makakuha. Nagulat kayo, no? Hindi, kasi baka pag ako hinamon ng hair follicle ng kahit sino, papatunayan ko, di ba? Kaya nga yung huling babaeng humamon sa akin, sabi sa akin, bakla ka Sabi sa akin ng babae. Nung hinamon ako, ay pambihira. Yari sa akin yun. Sabi ko, ako hinamon mo kung bakla. Sige nga. Tuwad! Hindi, biro lang. Gago! Hindi. Kung ikaw ay hindi ka guilty
Di ba? Kahit anong hamon sa'yo, like kung bakla ka, papatunayan ko ba sa'yo di ba? O are, hamunin ka kung adik ka, papatunayan ko sa'yo hair follicle tayo, papatunayan mo, kaya anong tawag doon, yung alcoholic ka, papatunayan ko sa'yo, gusto mo, 3 buwan tayong walang inom Kasi nga, malakas sa loob mo, di ba? Kasi alam mo, sure ka di ba? Pero kunwari, hamunin ako. Sige nga, banat ba, hamunin kita, ano? Anong hamunan yan? Blood test nga. Kung may diabetes ka, wala. Iiwas ako. Di ba? Iiwas ako. Sasabihin ko, bakit yan ang usapan natin? Blood test. Bakit bakit diabetes test ang... diabetes test? Kasi, diabetic ako So, ibig ko sabihin, hindi ako kakagat doon sa blood test ko sakasakali, di ba? Kasi alam kong... ako nga, lagi nga ako sinasabihan ng pamilya ko. Diba? Lagi ako sinasabihan ng mga kaibigan ko, lalong-lalo nandun si Mocha. Magpa-blood test ka nga, pa-blood test ka na, tumataba ka na, ganyan. Lagi ang pagiginaganyan ka, di ba? Siyempre, ayaw mo, bakit? Alam mo kasi magpa-positive. Alam mo kasing sandali, tumaas nga yung sugar ko. Ayaw mo kasi alam mong tumaas talaga. Diba? Kaya ka takot. Ayaw mo. Pero ngayon, hamunin niyo ako kasi naka-intermittent ako for how many days. How many, mag-almost bumalik na ako sa diet ko. Hamunin mo ako ngayon. Malakas sa loob ko kasi alam kong bumagsak ang sugar ko, di ba? Ikaw, Sandro, hinamon ka ngayon ng hair follicle at saka yung tatay mo. Bakit ayaw mo? Wala akong sinasabi. Kayo na lang magsabi. Wala po ako sinasabi. Basta ganun. Ayaw Eto, may papakita tayo para malinaw. Kasi alam mo, yung nangyayari sa Senado, isa pang mainit na issue yan ngayon. Dahil grabe dito, nalaman talaga. Eto hindi lang nila na-point out Ako medyo nahilawan ako kay Lacson bilang humawak ng Blue Ribbon. Bakit kanyo? Kasi kitang-kita mo, etong si Bryce Hernandez nagsisinungaling. Di ba? Kitang-kita mo na. Pero, hindi idinidiin yung bakit siya nagsinungaling. Di ba? Bakit niya binago ang kanyang statement from the Senate nung pumunta siya sa House? Hindi yun ang binusisi. Ang binusisi lang, sinungaling si Bryce. In the first place, Mr. Lacson, panahon pa lang ni Marcoleta sa Blue Ribbon, napatunayan ng sinungaling si Bryce. There is nothing new. Sinungaling yan si Bryce, kaya nga ho siya ikinontempt. Ngayon, sana ang inalam mo bilang Blue Ribbon, bakit nagbago ng statement nung pumunta sa Congress etong si Bryce? Sino nag-utos sa kanya magbago ng statement? Sana yun ang puntirya mo. Ang pinuntirya mo lang yung katarantaduhan ng tao Which is alam naman natin na kaya nga siya na-contempt nung panahon ni Marcoleta Kaya there is nothing new. Ito panoorin natin. Mr. Chair, thank you my colleagues. Magandang umaga po Mr. Chair, sa ating mga kagalang-galang miyembro ng Blue Ribbon Committee at sa ating mga panawin. Nandito po ako sa pandinig ngayon ng komite para ipagpatuloy ang aking tungkulin bilang isang mambabatas at upang lumahok sa patuloy na pagdiskubre sa katotohanan sa likod ng malalang anomalya sa public works at infrastructure sa ating bansa. Sa gitna ng investigasyon ito ay ang nasabing anomalya tungkol sa flood control projects at di umano'y partisipasyon o sa buwatan ng DPWH at iba pang mga opisyal na gobyerno, private contractors at miyembro ng Kongreso na isang malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Malinaw po na dahil sa ating pagsiwalat sa mga anomalyang ito, sa kasamaang palad tayo ay naging target ng hindi makatarungang atake, kahihiyan at mga bagay na purong kasinungalingan lamang. At ito ay dahil lamang sa mga paratang na isang witness, si former Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, na siya rin kilala bilang Marvin Santos de Guzman. Ako, meron lang akong komento
Puro na lang kasi si Bryce Hernandez eh. Hindi ba pwedeng pag-usapan din natin yung nasa likod ni Jinggoy? Ayan. Kasi yung nasa likod ni Jinggoy, nadidistract ako dyan eh. Yan na lang ang view para mas maganda. Huwag na yung may view na isa. Yung lalaki. Hayaan mo na yung lalaki na yun. Sino kaya ito, ha? The mysterious girl. Mga kasino kung saan siya nagsugal at naglustay ng pera ng bayan na nagkakahalaga ng daang milyong piso. Ginawa niya lahat na ito habang pinupuno niya ang kanyang sariling bulsa at pinupundahan ang kanyang marayang pamumuhay. Alam kong kahit paano ay makaka-relate po kayo sa sitwasyon na ito, Ginoong Tagapangulo, dahil kayo rin po mismo ay nakaranas na maging target way back in 2001 when a certain Ador Mawanay who was masquerading as a whistleblower ay tila nilin lang ang publiko sa kanyang maligaw at maling pahayag. Sa isang kakaibang pagbago ng kapalaran, this representation na masigasig na naghahanap at naglalantad ng katotohanan tungkol sa mga anomalyang ito ay naging punteriya ng mga kasinungalingan. Ako po ay inaakusuhan ng isang taong nahaharap mismo sa mabibigat na aligasyon. Someone whose testimony is riddled with inconsistencies and denials which cast serious doubts about his credibility. Nandito ako ngayon para harapin ang nag-aakusa sa akin at hamunin siya na ulitin at patunayan sa harap nitong Blue Ribbon Committee at sa harapan ko lahat ng kasinungalingan ng binitawan niya under oath sa House Tricom Committee hearing. Sa huling pagdinig ng Blue Ribbon na nangyari isang araw bago ang pagdinig ng Tricom, I moved to cite him in contempt. This committee, finding him indeed to be lying under oath, ordered his detention. Nandito rin ako ngayon para ipakita sa lahat ng naniniwala sa kasinungalingan ni Bryce Hernandez na talagang walang katotohanan o basihan ang kanyang di umano'y takot na may balik sa Senado. I have been a member of this institution and I have participated in many controversial investigations for so many years. Gayunpaman, wala makapagsabi na ang Senado, sino man sa mga miyembro nito, past or present, ay pinahintulutan ng sino mang witness under its watch maging threatened, intimidated, influenced o di kaya exposed sa kahit anong pisikal na panganib. I will leave for now to the chairman and other members of this committee the task of probing deeper into the credibility of Bryce Hernandez, if he still has any. His accusations against this representation and Senator Joel Villanueva and other falsehoods he dared to spread under oath into the records of the House of Representatives, yet suspiciously withheld from this committee. I do this to give Bryce Hernandez all the leeway to hang himself with his chain of lies and so as not to burden this committee with my being among his or his handlers' targets. Hindi man natin mapapaamin ang mga taong sadyang sinungaling na kahit harap-harapan mo silang kumprontahin ay magsisinungaling pa rin. Naniniwala ako na mapapalabas din natin ang katotohanan. Ang katotohanan na nagkamal ng pondo mula sa kaban ng bayan ang makatulad ni Bryce Hernandez na walang pakialam sa pagkakalugmok ng ating mga kababayan sa pinsalang dulot ng baha at kalamidad. Hindi ako matitinag ng mga kasinungalingan na naglalayong ilihis ang atensyon ng publiko mula sa katiwalaan bumabalot sa mga flood control projects. Buo ang aking loob na sa bandang huli, ang katotohanan ang mananaig at ang akusasyon laban sa akin ay malalantad bilang walang saysay na paninira. We're all seeking the truth, to exact accountability, and to safeguard the trust given to us by the Filipino people who elected us. They deserve and demand no less. Okay. I will proceed now with my questions, Mr. Chair. Tatanungin ko muna si Ms. Mina Elampar Jose. Unang-una, kanina lamang ako nabigyan po ng kopya ng inyong sinumpaang salaysay. Meron lamang akong ilang katanungan upang malaman ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng kasinungalingan ni Bryce Hernandez laban sa akin. Okay? For the record, ano po ang kumpletong pangalan ninyo? Your Honor, if I may, can I have please a short statement? I hope you will not deduct it from my time. Oh, hindi. Kasi yung responses hindi kasama. Go ahead, please. Yes, Your Honor. Yes, I am Mina Jose, and I am appearing before this committee in my capacity, in my personal capacity, and as a representative of WJ Construction.
I came before this committee with humility and respect to share the truth. First of all, I thank the committee through the leadership of our chairperson, Honorable Senator Panfilo Lacson, for giving me this opportunity to explain my side. Today, I wish to clear not only my name, but also the name of WJ Construction and those personalities who have been unfairly dragged. So the moment that you've all been waiting. I wish to clearly state first that to the best of my knowledge, Beng Ramos is not and have never been a staff of Senator Jinggoy Estrada or any senator or congressman. I have known her only as a staff of the Blue Ribbon Committee, particularly the Broom. And as far as I know, Beng is a dedicated government employee who has never been involved in any controversy, especially in this anomalous flood control projects that Ade Bryce mentioned in the congressional hearings. And as for myself, I speak from the depth of my heart that I have never engaged in any illegal activity. I have never given nor received any money from any public official or government employee, including this Mr. Bryce Hernandez. Thus, I strongly deny his accusations, the baseless and malicious accusations he threw against me and WJ Construction during the congressional hearing. WJ Construction, which my partner and I have devoted decades of honest work to build, has always stood on the strength of its good reputation. We have completed numerous private and government projects, no ghost projects, no substandards. Our clients can attest to the quality of the work and the integrity with which we conduct ourselves. Everything I know and all that I can share in this hearing, to the best of my knowledge, have been fully narrated in the affidavit that I have submitted to the committee. I am here today to affirm those truths, to defend my integrity, and to stand firm for the good name of WJ Construction, which represents not only my family's livelihood, but the honest labor of the many people who have worked for us. I'm sorry, Your Honor, so emotional. Thank you so much. Thank you, Ms. Mina. Itong affidavit dated September 17, ito ba'y malaya mong ginawa at walang nagpwersa o nananakot sa'yo para gawin ito? Wala po, Your Honor. Actually, I made the narrative myself and just asked my lawyer to please prepare it in a legal format. Okay. Kayo ba nangongontrata sa DPWH? Yes, Your Honor. Alright. Ang WJ Construction ay negosyo nyo. Tama po ba? Yes po. Kailan kayo nagsimula magnegosyo? Okay. Pumasok sa construction business? WJ Construction started po as sole proprietor when my husband was still single in 1998. And tuloy-tuloy lang po yung kanyang paggawa ng projects in both private and government projects. And in 2021 po, it transitioned into a one-person corporation. So, ano yung mga kontratang nakukuha nyo sa DPWH? Meron bang mga flood control projects? Meron po kami huling last ginawa na flood control in 2023 po. 2023? Yes Ano po lugar? Sa Manila po. Sa Manila lang? Yes po. Okay. Ilan yung mga flood control projects ninyo? So far yun pa lang po. Isa lang? Yes po. Magkano halaga? 24 million po, Alright. Your Honor. Okay. Sabi po ni Senate President Pro Temp Senator Ping Lacson in one of his interviews, mentioned that you were in the Senate premises on August 19. Tama po ba? I was there, Your Honor. You were yes, here? Your Honor. Yes po, Your Honor. Ano po ginagawa niyo rito? I was invited to do an ocular of the supposed project po na dapat gagawin ko po sa office ng isa pong senator. Naku, patay tayo dyan. Pwede ba malaman kung... Your Honor, if I may, Naku. it was already stated in the affidavit po that I have submitted. And with due respect, sana po not to name na lang po the good senator because he's not really involved naman po in Yes, any of this. I know that Senator, I vouch for his credibility and integrity also. So, yung ba ang unang pagkakataon mo na pumunta kay rito Senado?
Nagpupunta na po ako dito in the past, Your Honor. In the past? Opo. Anong ginagawa niyo in the past dito? Matagal na po yun, nung senator pa po yung ninong ko, si Joker Arroyo. Kasi po, bumibisita po ako sa kanya and yung mga kaibigan ko po sa Broome. So sino-sino yung mga pinupunta? Senator Jinggoy, in fairness to all the senators, not only those present here, I would suggest that Nako. Jose or Mrs. Jose should identify kung kaninong office siya nagpunta. Okay, Senator Erwin Tulfo po. Nako po, patay tayo dyan. Nako. Gago! Alam nyo kung anong kinatatawa ko dito, ladies and gentlemen? Alam nyo kung ano? If you would remember, there was a press con at si Lacson nagsalita doon sa press con na yon. At tila sinisigundahan niya yung mga revelasyon na nangyari doon sa Congress, sa House of Representatives. Nagkaroon kasi ng pagdinig sa House. Tapos ang issue doon yung mga binanggit na senador. Nandun si Jinggoy at nandun si Villanueva. Binanggit ni Bryce Hernandez. Tapos para bagang sinigundahan ni Lacson na meron nga kami CCTV kung saan etong bagman, di umano na ito daw yung bagman, itong babae, true beng, kung sino man yung lintik na beng na yon, ay doon daw binigay at dinala kay Jinggoy. So, hindi man sinabi ni Lacson directly na si Jinggoy ang pinuntahan nitong babae na ito. Pero yung timing, kaya yung mga media nagpe-piesta nun eh. Pinagpe-piesta nila hinuhulaan nila si Jinggoy ba yan o si Villanueva ba yan? Kasi para bagang sinigundahan pa ni Lacson. 'Di ba? Instead na sana nagsalita si Lacson noon na para bagang meron siyang gustong i-point out na oo, meron ng senador na nakikinabang. Parang meron, kasi ganyan lagi si Lacson eh. Ang dating niya parang investigador ako. Dati akong general, dati akong PNP chief, dati akong magaling na intel. Yung intel niya pala, sunog siya. Yun ang totoo, sunog siya sa intel niya. Na wala naman palang pinaghatirang pera itong babae na ito. At lalong-lalo nang hindi si Jinggoy at lalong-lalo nang hindi si Villanueva. Bakit niya parang tila no sa press ko niya dati kinargahan yung mga ni-reveal doon sa kamera? Nakukuha ninyo yung pinapaliwanag ko sa inyo? Kasi itiniming niya doon eh. Yun yung mga tanong sa kanya nun eh. Ano masasabi ninyo tungkol sa sinabi ng kamera, ganito. Tapos bigla mong i-bring up yung, oo nga, meron kami CCTV na pinagatiran ng pera, ganito. Remember, may pera pang pinakita sa kamera. So, ibig sabihin, talagang para bagang meron kayong gustong palabasin. Di ba? Although, hindi din mention any names. Kaya lang, it's really obvious. Ngayon, sunog siya. Bakit? Hindi naman pala nagdala ng pera. Pangalawa, hindi rin naman si Jinggoy ang pinuntahan at hindi rin naman si Villanueva ang pinuntahan. Gago! Kasi wag masyadong alam mo ito si Tito Soto tsaka itong si Lacson, pareho sila ng ugali. Oo. Mga sila, nagma cum laude. Nagma, di ba meron yung yung magna cum laude. Ito, nagma cum laude. Alam niyo yun, nagma cum laude? Hindi niyo ba alam? Nagma marunong. Meron silang ganyan laging eksena sa buhay nila. Yung nagmamarunong. Ano po naging sadya niyo sa office niya? Meron po kasing problem yung terrace ni Senator Erwin na binabaha po siya, lalo po pag umuulan. So, ako po yung na-refer na contractor nung staff niya na kung pwede po tingnan namin gawa ng solusyon and mag-suggest po kami sa kanya. Yes, Mr. Chair. Tingnan mo, nasira na lahat si Jinggoy at saka si Villanueva, yung pala si Erwin Tulfo ang pinuntahan. Gago! Alam nyo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo, nagma cum laude yan eh.
nagmagaling siya. May bumulong sa kanya na may CCTV. Inassume niya na kaagad, konektado yun sa revelasyon doon sa camera. Inassume niya kaagad. Eh yung pala, mamaya sasabihin ni Lacson, hindi niya pa pala nakikita yung CCTV. Gago! In the first place, Lacson, hindi mo pa pala nakikita yung CCTV. Why did you mention it during the time na binabatikos ng kamera yung mga kasamahan mo? Gago! Senator Estrada. With the permission of His Senator. name has been mentioned. I think we owe it to him. No? Mr. Chair, the only time that I learned of the Double J construction was through a staff of mine na recommended me this group to fix my veranda on the 5th floor, Mr. Chair. But when upon learning her name was mentioned by Engineer Bryce, we immediately requested to cancel all contracts with WJ, where I specifically ordered to terminate our office refurbishment project with WJ. And also, that was on September 9, Mr. Chair. And then on September 11, I issued another memo asking for an incident report to all concerned employees, specifically the friend of the Double J Construction, Mina Jose. And on September 18th, I passed an internal policy for gate pass and visitors pass requests na wala po muna kami tatanggapin ng mga bisita because of that. Mr. Chair, this representation is willing to submit all the documents. The memo stated dated September 9, memo September 11, memo on September 18, and of course the drawing submitted by Ms. Mina Jose for the refurbishment of my veranda on the 5th floor. Also, some contracts we're willing to submit for in this committee, Mr. Chair. Thank you. Mrs. Jose, meron pong sinabit sa aming opisina yung Director General, CCTV footage. So gusto ko lang malaman din para sa kaalaman ng lahat. Bukod sa opisina ni Senator Erwin Tulfo, saan po pa kayo nagpunta? Meron pa po akong pinuntahang office at sabi ko nga po, may mga kaibigan po ako sa Broome na tinext ko na papunta ako ng Senate and I want to see them. Can we flash on the screen yung footage, yung CCTV? Inamin mo yung Broome. Ano yung Broome? It's the Blue Ribbon Oversight Office Management, Your Honor. Ito na naman si Nagma. Ito, no? Nagmamarunong talaga no? Sa 3rd floor na ba ito? Doon muna sa ground floor. August 19. Yeah. August 19, correct. Sige po, habang tinitingnan nyo, kayo na yung magkwento kung ano yung flow ng events nung kayo dumalaw dito. Anong oras? So from the lobby po, nagsabi po ako na I have a permit to enter the Senate, and then tinanong po yung pangalan ko, hinanap po nila sa computer, and then nung na-confirm po nila, sabi nila, umakyat ka na sa 2nd floor. Doon ka mag-register. So pag akyat po, nakikita nyo po, meron pong separate na bag and body scanner where yung mga guests po dapat mag-pass through muna doon. After po noon, pupunta po sa logbook area, ilalag nyo po yung pangalan nyo, yung phone number nyo, taga saan kayo, and kung saang office kayo pupunta. And hitingnan po kami ng ID to verify kung kami po talaga yung nasa list. And that's what I did, Your Honors. Ito po, yan na yung pumunta kayo sa Broome, di ba? Yes sige, po. Sige, tuloy nyo lang. Yeah, so dahil nga po nakita ko na yung elevator is cramped and dalawa lang po yung para sa mga senators, isa lang po yung sa guests, and natatakot ako na pumasok sa cramped elevator because I don't have my mask. I took the stairs po. And dumaan po ako kay Beng. Inuna ko po muna siya dahil sa totoo lang po, nakiusap po ako sa kanyang mag-prepare or mag-print ng sample proposal na i-attempt ko po sanang i-present kay Senator Erwin. So dumaan po ako doon briefly.
Nagpicture pa nga po kami and I texted my other friend sa Broome who was at that time in the session hall to tell her na, hey, nandito na ako. So after po noon, umakyat na ako dahil nagagalit na po sa akin yung staff ni Senator. Bakit daw po ang tagal ko? Sandali lang daw po si Senator para explain sa akin kung ano yung gusto niyang gawin. So umakyat na po ako sa office ni Senator Erwin Tulfo. Mr. Chair, may I also add that we'll be submitting a screenshot of the text message between my staff and Ms. Mina Jose. Where was she during that time? Dahil doon po sa text message, sinabi niya dumaan pa sa Broome. At meron din po akong letter sa staff ko asking her bakit dumaan sa Broome. Parang ginamit po yung aming opisina na makapasyal siya sa Broome, wala naman po sa agenda. Hindi rin po niya minensyon na may kilala po siya dito sa Senate, dyan sa Broome, sa Blue Ribbon. So, in other words, Mr. Chair, parang nagamit po yung opisina ko para dumaan po siya sa Broome kung ano man yung kanyang business doon, Mr. Chair. My apologies, Your Honor, if that appeared that way. It was just my intention to see my friend, especially when I heard that Beng has... Siyempre. Magagalit si Erwin nun. Oh. Is suffering from cancer and I haven't seen her in a long time. So I thought it was an opportunity for me to also visit her. Mr. Chair, the question is, you should have told us na may kaibigan ka under investigation. My staff even asked me, Mr. Galit Chair, if you would remember and you lied. Galit na galit. Sinabi namin, baka ikaw sabit ka dito sa flood control. Wala po kami, hindi po kami sabit dyan. Ang mga project ko, 30 million. Do you remember that? You were asked, Ms. Jose. Yes, Your Honor, because I am of honest belief na wala po talaga kami. You were not, bakit nababanggit ang pangalan mo dito ngayon? Meron ka palang kinalaman dyan sa mga proyekto sa Bulacan na yan. Why did you tell us straight up? Galit na galit na. Had you nadamay tuloy siya. Galit na galit na. Gago! Galit na galit na yung senador, Kasi naman, ba't mo nung binanggit yung pangalan? Ikaw talaga, na meron kang sabit sa mga project sa Bulacan, we wouldn't have let you step in the Senate. Your Honor, prior to the text message that was shared by Bryce, nagulat po talaga ako dahil wala po kaming pinasukang project. We never joined any bidding. Ayun, tama naman Nakikita nyo dito yung picture? Ha? Sinasabi ni Erwin, kasangkot ka pala Kasi tinanong daw muna. Kasi, tandaan ninyo at bago lang yan, nangyari yung CCTV na kasi kakaupo lang senador ni Erwin At issue na yung flood control. So tama si Erwin na tinanong niya. Tinanong niya itong babae, sandali, bago kita kunin, naaayos itong opisina ko. And ako, personally, alam ko, kasi may nagsabi sa akin na talagang under renovation yung opisina ni Erwin. So, sabi ni Erwin, tinanong niya daw tong babae na ito. Shh, meron ka bang ganito? Ang sagot ni babae, wala. Malinis ang record ko. Tanungin kita, kung may utak ka, Kung may utak ka, kung ikaw alam mo sabit ka, kung alam mo may problema ka, pupunta ka pa ba sa Senado para ipipresenta mo yung sarili mong gumawa ng proyekto dyan? Di ba hindi? Kasi common sense. Alam mo nang may sabit ka, alam mo nang meron kang problema, alam mong may ginawa kang katarantaduhan, ang pinakagagawin mo, pupunta ka ng Amerika at magde-declare ka na may sakit. Tama, mali? Iiwas ka na. Hindi ka pupunta sa Senado para humarap. So tama rin yung sagot ni babae. Na sinasabi niya, sandali, wala talaga akong alam. Kaya nga nagulat ako nung sinabi ni Bryce Hernandez na kasangkot pala ako. Alam mo, itong si Bryce Hernandez, papatunayan natin na sobrang sinungaling talaga. Sobra-sobra sagad sa buto ang kasinungalingan nitong animal na to. Sobra. O, ituloy natin to. Mr. Submitted any documents? Hindi nga po Mr. Chair. Sinasabi, parang lumalabas na isa ka sa
conduit, isa ka sa mga sabit na nagdala ng pera, something to that effect. Hindi ko naman sinasabi na kasama ka sa proyekto, pero sabit ka sa problema sa flood control. You should have told us. You should have informed my staff na pumunta ka rito. Galit na galit to. Gustong manakit to. Andali. Ikaw naman kita mo na nga pinagsinungalingan yung Ali. Ididiin mo pa sinungaling na nga si Bryce Una ako, how hard is that to say? Pakisabi kay Senator, dadaanan ko muna yung kaibigan ko sa Broome na may sakit na cancer. Why didn't you do that, Ms. Jose, Mr. Chair? Your Honor, I don't think Senator Erwin is privy to the conversation with the staff to whom I have mentioned before. Senator Erwin, please no. I think si Bryce was the one who made that assertion. Yes, Your Honor. Implying. Tinan mo. Pati si Lacson, alam niya si Bryce ang may kay katarantaduhan Ito naman si Erwin, porkit nabanggit lang yung pangalan mo, pikon na pikong ka na. Hindi ka naman tinuturo. Ang linaw naman na sinabi ni Ateng. Masyado ka namang naging defensive. Huwag masyadong defensive. Hindi porket close ka kay Martin Romualdez, kailangan mo maging defensive. Ayan, nasabi ko sa'yo, huwag ka nagdidikit dun Dikit ka ng dikit dun Ayan tuloy kung ano napabibintangan sa'yo. That WJ/Beng Ramos magdadala ng obligation. Can you clarify that? Ano yung obligation na sinasabi mo? Yun po yung yung sa proponent po nung project na ibinigay po ni Boss Henry sa kanya. At yung regarding naman po dun sa pagdadala ng obligasyon, meron po akong follow-up na magpapatunay na What exactly did you mean when you said nung ka sa house, yung obligasyon? Ano yung obligation na yon? Pera para po. Kanino? Lagay? Ano yung context ng obligation? Pera po siya para sa proponent. Ano yung sabihin? Lagay para sa proponent? Yung advance po. Opo. Advance para yung sa parang proponent? Bayad po para dahil nakuha na yung project na yun. Mrs. Jose? Your Honor, I don't know what he was talking about because the context of that message is about giving him documents for a supposed po dahil hindi natuloy na joint venture. If I may, Your Honor, in my affidavit... Wait for a while, And pag sinabi mong proponent, you were directly linking Senator Jinggoy, hindi ba? As the proponent. Ay, hindi Kasi po. minention mo yung Beng Ramos na sinabi mo, stop siya ni Senator Jinggoy. Yeah. So that was the implication. Pag sinabi mong magpapadala o ipapadala yung obligation. So alinaw niya, no? 'Di ba? Dito sabi ko nga napakasinungaling nito ni Bryce. In-implicate niya kagad na hindi niya sinabing direkta. Kasi gusto niyang makalusot doon sa yung palusutan ng mga may kabit. Alam mo yun? Wala naman ako sinabi. Yung mga ganun ba? Pero sa totoo lang, yun din ang ibig sabihin nun. Kasi in-implicate niya na meron dinala itong babae na ito doon kay Beng Ramos. At si Beng Ramos, sinabi niya, ay staff ni Jinggoy Estrada. So, without saying directly na itong babae na ito ay magdadala ng pera dito kay Jinggoy Estrada. Kasi nga, bakit pumunta kay Jinggoy? Kasi nga, sinabi niya si Beng ay empleyado. So doon, ang linaw, without saying it, para hindi ka makaligtas ka sa batas in the future for libel or whatsoever, in-imply mo na lang. Hindi, doon sa empleyado ni Jinggoy. Alangan naman, empleyado ni Jinggoy, pero ang kumurap, ibang senador. It's really obvious kung sino yung pinatutukuyan mong tumanggap nun. Kasi empleyado ni Jinggoy, yun ang sinabi mo. Which is, hindi pala empleyado ni Jinggoy. Gago! Ay nako, Bryce. Meron ka pa. May isa ka pa. Huwag ka mag-alala. May isa ka pang marami ka pang kasinungalingang dadagdag dyan. Sa WJ, Beng Ramos, and then nung tinanong ka, sino si Beng Ramos, stop ni Senator Jinggoy, di ba?
Yes po. So yun ang in-imply mo na yung obligation na sinasabi mong para sa proponent para kay Senator Jinggoy. Hindi po, Your Honor. Ano yun? Sino yung proponent ngayon? Ibang project po yung hindi po galing kay Senator Jinggoy. Anyway, sige, please continue, Mrs. Jose. If you remember po dun sa shinare niya na text message, nagpakilala lang po ako na Mina, WJ Construction, Beng Ramos, for him to know na nakuha ko po yung number niya kay Beng Ramos. And nag-usap po kami, nagpakilala ako as contractor, nagtanong po ako sa kanya kung ano po ba yung, to have an overview kung ano po yung mga projects na meron po sa kanilang district nung sinabi niya po na siya ay taga Bulacan. So nung sinabi niya po... Ito yung thread ninyong dalawa. Sige, ituloy mo lang. Yes po. Nung sinabi niya po na mostly flood control, tinanong ko po kung ano po yung category na required nila. Ang sabi niya po, at least small A. Sabi ko po sa kanya, hindi po pala kami pwede because our flood control category is only small B. So, baka hindi na po kami tumuloy. And he suggested po na pwede pa rin naman through a joint venture agreement, which is naman po normal na kalakaran sa construction sa DPWH na if you want to participate in a project na hindi ka qualify, you can do a joint venture with a license na qualified po doon. So our agreement was that, but sa kanya po, bibigyan kita, ipapakilala kita doon sa contractor na qualified, but all the expenses, sabi niya, for the processing of the joint license agreement will be for your account. So ako naman po nag-agree, no? And yun po yung conversation namin. Nasabi ko, sige, Pero alam mo, ito may papakita ko sa inyong video bago ituloy yan. Ito. Nakita niyo? Lacson. WJ Construction employees seen delivering kickbacks in Senate. Pero hindi niya pa nakikita yung CCTV dito. Pero in-imply na ni Lacson. Hindi po ako nagsabi. Inquirer. Ayan, inquirer.net. In-imply na ni Lacson na she was delivering kickbacks in Senate. So, Lacson, magmalinis. Kasama ka sa nag-i-imply nung una. Parinig natin ito yung interview niya. Ito yung after nung, kita nyo, 7 days before. Yan po yung after magkaroon ng pagdinig sa kamera. Okay, play natin. Ay. Sabi ko na nga unmute eh. O yan. Pasok. As we speak, meron kaming video footage ng CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Ang pangalan niya Mina, no? Ipapatawag namin yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya, pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya para maliwanag whether or not staff ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi magpaliwanag yung kapwa senador kung siya ay napuntahan. Bakit nagpunta rito yung WJ? Papasupin ako yung yung in charge sa CCTV rito para siya yung mag-testify na actually on this date, at this time, kung saan pumunta. Ito yung, makikita naman sa CCTV yun eh. Pero mas mainam na yung formally i-testify noong mismong operator ng CCTV kung saang opisina, kailangan yun eh. Kasi kung CCTV alone, hindi mo mapagsilita yun eh. Pero may initial info kayo, sir, kung kaninong office na meron, senator? Pero hindi validated eh. Kaya mas magandang tingnan na muna. Sir, will you be inviting... Pinasecure ko na yung footage. It's a good thing that... Yeah. Ito yung problema kay Lacson eh. Yun yung nagmakawlaw din. Nagmamagaling minsan eh. Na parang ang dating, after na camera, bigla siya nagsalita ng ganito na para bang sinisigundahan niya yung sinabi ng camera na si Jinggoy at saka si Villanueva, may nakakitang CCTV na nag-deliver ng kickbacks. Hindi ako nagsabi ha. Inquirer. Ayan ang linaw. Lacson. Nagpa-deliver. So ibig sabihin dyan, noong una, sumasakay ka na para madiin yung dalawa mong kasamahan. It happened
last August 19. Kasi ang lifespan ng footage, 1 buwan eh. Yes. Kung inabot tayo halimbawa September 20 ngayon, hindi na natin burado na yon. Oh, di ba ho? Ang linaw eh. Tapos ngayon, si Bryce lang ang inaano mo. Deliver ko dyan yung mga document through my staff. And I have to know pa po kung sino yung taong kausap ko. Kaya medyo ano pa rin po ako medyo cautious pa rin po ako. I want my staff to go there para makilala po siya at kung sino yung contractor na sinasabi niya. Mr. Chair, may I interject? Mr. Chair, Yes, Senator with the Marcoleta. permission of Senator Bryce, nung nag-testify ka sa House, matibay yung salita mo na si Miss, ano pangalan? Mina po. Mina, ay magdadala ng pera sa proponent. At ang binanggit mo sa House, si Senator Jinggoy. Di ba? Sa House. Your Honor, nakalink lang po na ang pakilala kay kay Ma'am Mina and Ma'am Beng is staff po ni Sen Jinggoy. Pero hindi po specifically sinabi ko na yung proponent is para po kay Senator Jinggoy. Ayun, malinaw ngayon. Ina-attribute mo lang bali kay Senator Jinggoy dahil staff niya si Beng. Tama? Hindi po. Ibang projects po yung sinasabi ko na nakatag po kay Senator Jinggoy. Hindi po yung specifically noong 2022. Iba na naman ang sinasabi mo. Ito muna. Iba na naman Putang inan to. Sorry. Bawi natin yan. Binabawi ko yan. Nag-iiba ka na naman ng ng salita. Excuse me. Sa House. Senator Marcoleta, with the indulgence of the other members, we are suspending the one follow-up question because of the sensitivity of this issue. Okay. We want to resolve this and get to the bottom of this. So, with your indulgence, baka pwedeng suspend natin yung one follow-up question. Mag-freewheeling muna tayo. Sandali. Thank you. Thank you, Mr. Chair. So, yan na hindi ko maintindihan Ito si Lacson paputol-putol Kasi pwede nang idiretso yun dyan Sino nagsabi sa'yo na i-implicate si Jinggoy? Obviously, Congress, House. Obviously, tama yung sinasabi ni Marcoleta na merong nagdidikta at sabihin na magturo ng mga senador. Dito, without saying directly na si Jinggoy ang tumanggap nung whatsoever na dinala daw ni Mina, yung pala walang dinala. Pangalawa, hindi pala pumunta kay Jinggoy. Nagpunta lang kay Beng kasi nga daw may cancer, stage 4 ata cancer yung si Beng. So dinalaw lang na bilang kaibigan. Tapos inimplicate niya na, parang sinabi niya na kagad indirectly, hindi empleyado yan ni Beng, ni Jinggoy. Gago! Gusto niyo pa ba malaman kung gaano kasinungaling tong animal na to? Ha? Gusto niyo pang malaman? Ito. Mr. Bryce Hernandez, hindi tayo personal magkakilala. Do you confirm? Yes, Your Honor. Ni minsan ay hindi po ako tumawag sa iyo, nag-text message sa iyo, nag-message. Tama ba? Yes, Your Honor. Sinabi mo sa testimony mo sa House na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Wala pong specific na sinabing ganon, Your Honor. Pagkatapos mo ko dinurog sa House ngayon, wala ka specific na sinabi. Yung dito po Gago! Napakagago, no? Biglang iba na istorya. Dapat ito ikulong forever sa Senado. Sa totoo lang, dapat ikulong to forever. Kung ako misis nito, huling-huli ko na to Sabi mo sa testimony mo sa House of Representatives na binigay mo ang pera kay D.E. Henry Alcantara at siya ang nagsabi sa iyo na bibigyan daw niya ako. Is this correct? Tungkol po dun sa 2025 projects, opo. Okay. Hindi po dun sa 2022. Mr. Bryce, you mentioned the name or names of Senator Estrada and Senator Villanueva. Is Senator Estrada twice on 2 occasions sa House? Yes po. One, 10:40 a.m. Sinabi mo, Senator Jinggoy Estrada and Senator Villanueva.
with a list of projects. I remember that. No? Yes po. And then on another occasion, 12:50 p.m., yun na yung pinakita mo yung screenshots na walang kahulugan sa ngayon, lumalabas. Yung kay WJ, kay D. Alcantara, tapos nilink mo kay si Beng Ramos, nilink mo kay Senator. Cleared na yon. Yes. Cleared na yon. Actually, regarding po doon, Your Honor, meron po akong follow-up na text message po na nag-confirm na nagdala po it's either Ma'am Beng or Ma'am Mina sa office. Dinala po doon sa administrative officer namin noong time na yon. Meron po akong text message na yun. Galing po sa Chief of Staff ni Boss Henry Alcantara. Kinonfirm po na nakapagdala na ng obligasyon sa office. Do you have that? Yes, I have po, Your Honor. So that's related to the WJ. Yes po, Your Honor. Nagdala ng pera. Can you show that? Yes. Or, sige, basahin mo nga. Page. Kaninong office yun? Kaninong office? Ito po yung text message sa akin nung staff po ni Boss Henry. Sinong staff yan? Carlo Rivera po. Carlo Rivera. Sige, pakita na sa screen. Sige po. Andito ba si Rivera? Andito? Hindi ko po napansin, parang wala po. Baka pwedeng paimbita, Mr. Chairman. We will. While waiting, yung isa pang pagkabanggit mo sa kanilang dalawa, yung 10:40 a.m. do sa House hearing ng September 9, di ba? September 9. Okay. Sinasabi mo, nagbaba si Senator Estrada ng 355. Yes po, Your Senator Honor. Villanueva nagbaba ng 600 million. Yes po, pero hindi po Okay, 2025 yun kay Senator Joel po. Hindi po. Hindi, 600 million sabi mo. Opo, pero hindi po we siya check with the 2025. GAA. No? Yung kay Senator Villanueva, in fairness to him, hindi namin makita sa GAA yung mga enumeration mo o yung enumerated list of projects. As para Senator Jinggoy, nakita namin talaga yung 7 items kasi item for item, chinek namin, nagtugma doon sa sinabi mo. But in fairness to Senator Villanueva, unless you modify the list that you enumerated at tumama doon sa aming chinecheck, then we will also hold him into account. But as of now, we cannot. That's why I did not mention him. Yung 600 mo, mali Mali yung description mo. At wala kami makita. But I want to be truthful, As para Senator Jinggoy, nakita namin yung 355. Now, ibang usapan yon doon sa sinasabi mong 30%. The burden of proof is on you. Kasi sinabi mo, merong 30% si Senator Jinggoy. Yes po. Oh, how will you prove that? Si Boss Henry po, actually, babasahin ko na po. Okay na ba yung screenshot niya? Oh, sige. Pakilabas mo muna yung screenshot. Sige, you start reading from your cell phone. Sige. Hindi mabasa yung green, basahin mo na lang dyan. Ito po, ang highlight na lang po natin, Your Honor. December 16, 2022, 11:20 in the morning, nag-message po ang staff sa akin ni Boss Henry, si Engineer Carlo Rivera po. Ito po ang message niya. Boss, good day, M. Nakuha ko na po pala kay AO, which is Administrative Officer, yung pinadala nila Ma'am Beng Ramos. Yun po. Yun. And then? Iba na po to eh. Ito pala. Good day, may bidding ba tayo? Nagtanong po ako sa kanya. Ang sabi niya po, wala pong bidding today, Monday po ulit bidding natin. Tapos nag-message po siya ulit ng December 16, 2022, 3:26 p.m. Nandito po si Kuya Sani.
papasabay ko na din po ba yung kay Beng Ramos? Sabi ko, okay, sige, pakipasabay na. Anong context yan? Yung pera po na dinala nilang Beng Ramos. Anong project yan? Your Honor, nakalimutan ko lang specific anong project to ng 2022. May nakakalimutan, Bryce. Kumpletuhin mo yung context, no? In fairness to Senator Jinggoy. And in fairness to Beng Ramos, kasi vague eh. Opo. Sinabi mo nga ipapadala. Buuin mo yung istorya bago natin itackle yan. Sige po, Your Honor. Try to recall, try to remember, and then kumuha ka pa ng additional proof. Because sa akin, face value eh. Yes, po, walang Your Honor. context Sige. Opo. Mr. Chairman, if I may, just to follow Senator up. Villanueva. Thank you very much, Mr. Chairman. Just to follow up on what you mentioned a while ago, Mr. Chairman, and I thank you for walking the extra mile in looking at the particular items that this so-called witness made mention during the House hearings, Mr. Chairman. Meron po ako ditong 2023 GAA, Mr. Chairman. 2023 GAA. Sabi po niya doon sa hearing, Mr. Chairman, nasa GAA daw po. He was under oath when he said it. Binasa ko po lahat to, Mr. Chairman. Actually, nagpunta pa ho ako sa 2024 tsaka 2022. Actually, he mentioned 2023, hindi ba? Opo, tama po kayo, Mr. Chairman. So, mamaya habang break po tayo, at I will not, I wanted to appeal sana to my dear colleagues if I can ask questions dahil grabe ho yung ginawa sa atin. Pero Mr. Meron ka Chairman, naman dito kasi last kang dumating. So you're number 13 after Senator Gatchalian, Senator De La Rosa, and then ikaw na. Opo, so after Mr. lunch, Chairman. after our lunch Yes. break, you can have your time. Mr. Chairman, just to point out. Senator, go pa Mr. pala. Chairman, just to point out po, Mr. Chairman, few seconds lang. Mr. Chairman, ito yung 2023. Pwede ho ba ibigay natin kay Bryce ngayon, Mr. Chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya doon sa House na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. If we can, Mr. Chairman, that's okay. But later, we'll leave you your time, your 5 minutes. Thank you. After the break. Senator, ikaw pa, no? Yes, thank you, Mr. Chair. 2 minutes and 31 I'll seconds. just wrap up. For the information of our of the committee, yung sinasabi po ni Bryce, December 16 of 2022, I have not participated in any budget process for the projects for 2022, and that is very, very clear. All right. Engineer Alcantara, sinabi ni Bryce na binigyan daw niya sa iyo yung pera at may mga nakausap kang politiko na ang sabi niya, binigyan ka ng pera para ibigay mo sa politiko. Am I correct? Is that true? Is that true? Can you confirm? No, Your Honor. Respectfully deny po yung sinasabi niya. Ano po? Respectfully deny po yung sinasabi niya na binigay niya po sa akin na may mga ganun pong issue, Your Honor. So tama si Senator Lacson, the burden of proof lies with you, Mr. Hernandez. Kasi tahasan mo sinabi sa House of Representatives at kinundina naman ako ng taong bayan dahil sa isang salita mo na ako raw ay humihingi ng 30%. Okay? Mga kababayan, to my colleagues here in the Senate, I have already been crucified, vilified in the past. And I am, again, an easy target. Kahit sino pwedeng sabihin nilang pangalan. Pag sinabi mo ba, si Senator Hontiveros, humihingi ng 30%. Maniniwala ba tao? Hindi. Pag ako... Ay, sandali. Naniniwala ako doon. Kung sakasakali. Kasi di ba, naalala mo? Hindi, kung sakasakali lang naman. Wala naman nagsabing meron. Pero kung sakasakali may magsabi, maaaring maniwala ako. Kasi may issue siya sa PhilHealth dati. Gusto ko lang sabihin. Maniniwala ba tao? Yes. Dahil I have my past. Meron akong mga nakaraan na issues. Kaya I am very vulnerable to all these attacks. And I deny vehemently na merong hinihingi akong porsyento
sa mga proyekto. Okay? And siguro, sinabi na ni DE Henry Alcantara na panay hearsay lang. Nakita mo ba na binigyan ako ni Henry Alcantara ng pera? Did you see? Did you ever see Alcantara handing money over me to me? I don't think so. Pero may nakita ka ba? Sigutin mo lang, yes or no, may nakita ka ba? Wala po. Okay. That's all, Mr. Chair. Kita mo, ladies and gentlemen, basta lang siya sinabi niya, eto, binigyan ko ito si Alcantara ng pera para ibigay kay hinihingi daw ni Alcantara yung pera para ibigay kay Jinggoy. Paano kunwari lang, halimbawa lang, sabihin ko, Jay Guevara, ibigay mo na sa akin yung perang hinihingi ni Boss Dada. Kasi daw, ganito, ganyan. Pero wala naman sa akin sinabi talaga si Boss Dada. Diba? Ginamit ko lang siya. Oh. Tapos ikaw, tatanga-tanga ka nga naman. Ganun ba? O sige na nga, ito na nga, oh. Inassume mo na lang na si Boss Dada ang nanghingi. Diba? Pwedeng ganun eh. Kaya nga alam mo, ito si Bryce, napakasinungaling. Kaya nga pinalitan na daw ang pangalan yan eh. Bukas pag-usapan natin yung pinalit na pangalan sa kanya. Alam mo kung anong pangalan? Lice Hernandez. Puro daw kasi kasinungalingan yan eh. Kaya nga bukas pag-uusapan natin yan. Pero hanggang dito na lang po muna tayo. Mahaba na ho itong video natin. Okay? Maraming salamat. Sana po huwag nyo kakalimutan magpa-subscribe. Kung talagang gusto nyo supportan si Banat Bay, magpa-member na po kayo para naman na suporta kay Banat Bay. Pero kung hindi, okay lang din naman kahit subscribe lang. Kaya lang naman eh. Hindi, joke lang. Okay. Maraming salamat. Okay? Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang